Ay, sarap talaga magkape kabayan. Ngunit may masamang balita po mula po dito sa amin sa Canada. Kasi naman kabayan, ramdam na ho namin ang mas mahigpit na pulisiya na ipinapatupad ng gobyerno ng Canada. Welcome back puli kabayan, this is Dads from Dads Info CB na sa pong OFW based dito sa Sudbury, Ontario, Canada. Yes, tama pong yung narinig kabayan. Ramdam na ho namin na mga temporary foreign workers, low-wage stream na mga OFW dito po sa Canada sa bagong mas istriktong pulisiya ng gobyerno ng Canada. Well, kunting background lang tayo para hindi kayo maguluhan, no? Isa po akong OFW mula po sa Dubai, 17 years ako doon kasama aking pamilya, doon na lumaki ang aking anak. Tatrabaho po ako bilang isang senior parts advisor. Kung taga Dubai ka, kilala mo yung Altair Motors, isa sa pinakilalang car dealership sa Dubai. So nagpunta ako dito sa Canada, dumating ako dito August 2023. True temporary foreign workers, low wage. Okay? Kasi hindi ako pasok doon sa mga skill. Kasi yung position ko bilang isang senior parts advisor ay hindi siya skill dito sa Canada. Okay? So pumunta ako dito through sa tulong ng immigration consultancy based dyan sa Alberta. Okay? Sila naghanap ng trabaho, ng employer, sila nagproseso lahat. Okay, wala na akong ginawa. Sila na bahala lahat, nagbayad lang ako sa kanila. Ngayon, dumating ako dito sa Canada. Magwa 1 year na ho ako ngayon. Okay? Actually, 1 year mahigit na po ako ngayon dito sa Canada. Ang aking working permit sa ngayon ay 2 years. Okay? Now, ganito na ang nangyari. Meeting kami last week ng aming employer kasi nga nag-email na ho yung nagpaalis sa amin na immigration consultant based doon sa Alberta. Nag-email sa kanila. Kaya naman miniti kami lahat ng mga kabats ko. Halos iisa lang ho ang aming papel na LAMIA. LAMIA ibig sabihin, Labor Market Impact Assessment. Okay, pag-usapan natin yung mamaya kung ano yung LAMIA. Now, ayun na, pinatawag na kami ng aming General Manager at saka HR Manager. Doon sa pagpupulong, sinabi nila na aming manager, nag-email nga sa kanila yung immigration consultant na nagpaalis sa amin. Okay? At sinabi na hindi na eligible ang aming employer, okay, na Canadian Tires store dito po sa Sudbury, Ontario, Canada. Hindi na sila maaring i-renew ang aming working permit kasi nga hindi na sa eligible kabayan dahil mataas na ho ang unemployment rate dito po sa Sudbury, Ontario, Canada. Ayan naman, kaming lahat na aking mga kabatchmate ay, well, nalungkot. Hindi kami na-shock kasi alam na namin na aabot talaga sa puntong iyon. It's a matter of time na lang kabayan. Kasi nung September, alam ko na yung unemployment rate dito ay pataas ng pataas mula sa 5.9 hanggang 6 hanggang umabot sa 6.2. Kasi dapat kabayan 6% pababa lamang dapat ang unemployment rate ng isang metropolitan or city para maproseso ang ating tinatawag na LMIA at working permit. Okay. So sa aking part na mga kabayan ay medyo relax pa ako, ano? Kasi ang nasabi ko kanina, yung working permit namin is 2 years, okay? So mag 1 year mahigit pa lang ako. So meron pa akong 8 months to 10 months na nalalabi sa aking working permit. Ngunit yung mga kasama ko kabayan, yung nauna sa akin, halos pareho kami ng LAMIA, okay? Pero nauna sila sa akin. Mas napaalis sila ng maaga. Mas dumating sila ng maaga ito sa Canada. So sa kanilang LAMIA kabayan ay halos more than 3 months na lang. Alam mo ngayon? November, December, January. Okay? And then, February 1st, paso na ang kanilang working permit. So, mas nag-worry ako sa kanila. Kasi naman kabayan, hindi ho basta-basta maghanap ng trabaho ito sa Canada. Lalo na kapag temporary foreign workers.
ang temporary foreign workers kabayan, kung nagbabalak ka na dumaan sa ganyang pathway, pag-isipan mo. Kasi may dalawang klase kabayan ang temporary foreign workers. High at saka low wage. High means yung mga matataas ang sahod, yung mga skilled, mga nurse, basta mga matataas ang sahod. Mga low naman, yan yung mas mababa sa median wage. Ang median wage kasi depende sa province, yung median wage ay parang sabihin natin nasa gitna lang, okay? Dito sa Ontario, kung pagkakaalam ko, 25 or 27. Kung pasok ang sahod mo dyan, di safe ka. Okay? Pero pag bumaba na sa median wage, halimbawa 24, 23, hanggang minimum na sahod na 16, ay considered ka na low wage kabayan. Yan na ho. Diyan kami pasok sa low wage temporary foreign workers program, which is hindi na ho marirenew ang aming working permit, hindi na maproseso ang aming LAMIA. Kasi kapag i-renew ng aming working permit, mag-a-apply ng LAMIA muna ang aming employer sa tulong ng aming immigration consultant. Kasi ang aming employer, hindi naman alam yan eh. Halos lahat ng employer dito ay hindi alam pagproseso ng LAMIA kasi medyo masalamuot. Kaya kumukuha sila ng third party na mag-asikaso yung mga immigration consultant. Marami naman dito, may kamahalan ng bayad. Yun na nga, So, pagpuproseso ng LAMIA, matagal niya kabayan. Hanggang 5 months ang pinakamataas na pagpoproseso. Okay? Dahil nga umabot na sa 6.2% dito, hindi na namin, ang aming employer, hindi na ma-renew ang aming LAMIA. Okay? So, yun ang pinakamatinding problema na kinakaharap namin ng mga OFW dito. Lalo na kapag mataas ang employment rate. Kaya naman, naghahanap na ho ako ng mga bagong opportunity kasi meron na kaming green light mula sa aming employer na maaari na kami maghanap ng trabaho. May dalawa akong option. Maghanap sa trabaho online sa pamagitan ng sa Job Bank at sa Indeed. Okay? Dalawa ang aking option paghahanap sa online. Yan ang aking first option. Ngayon, sa second option ay maaari kaming pakiusapan ng aming pinaka-employer mismo, yung pinaka-owner. Kasi yung owner nandyan lang sa aming nandyan lang sa aming store. Minsan nandyan pakalat-kalat lang, paikot-ikot. So, napaka-approachable naman. Maaari kaming dumulog sa kanya, which is ginawa na ng aking mga kasama. Kasi nga, mas nasa delikadong sitwasyon na sila kasi 3 months na lang sa kanila eh. So, nakiusap sila sa aming employer, sa pinaka-owner mismo na tulungan sila na mag-refer sa ibang Canadian Tires around Canada. Kasi, during meeting, inopen ko yan sa aming general manager saka sa HR. Sabi ko, wala bang ganitong option na intercompany transfer policy? Wala bang ganun? Sabi na wala. Kasi nga, yung Canadian Tires kabayan, which is isa yan sa pinakasikat na retail store dito sa Canada, ay hindi ho yan sister company. Mga franchisee lang ho yan. Franchising ho anong nila dito. Okay, parang Jollibee. Diba? May iba-ibang Jollibee, diba? Pero kanya-kanya ang may-ari. Marami yan. Marami. Jollibee sa Pilipinas, dito, Canadian Tires. Napakarami ang kabayan. Halos every city ay mayroong Canadian Tires, pero magkakaiba ang may-ari. Okay? So, yan sinuggest ko. Sabi nila, walang ganong option na inter-transfer company. So, yun yung ginawa ng aking mga kasama. Pinakausapan nila yung owner mismo na hanapan sila ng mga ibang Canadian Tires employer na mas mababa doon sa kanila sa 6% unemployment rate. Kasi pag mababa, maaaring iproseso ng gobyerno ang LMIA o Labor Market Assessment Impact. Tapos, pag meron ng LMIA, saka pwede nang applyan ng working permit. Now, ang ginawa ko, kagaya ng ganina, nagsimula na ako mag-apply sa Job Bank, sa Indeed. Okay? Sinubukan ko mag-apply ng aking position talaga, yung expertise ko kung saan ako magaling, bilang isang parts advisor o basta related sa parts department. Marami akong sinadmitan na mga online applications sa Indeed, sa Job Bank. Meron akong nagre-reply, meron tumatawag sa akin. Ngunit kapag malaman ng employer na kailangan ko ng sponsorship, kailangan ko ng LAMIA, doon
ay medyo umaatras na sila. Ayaw ho nila ng ganon. Ibig sabihin, hindi naman sa ayaw, ay wala silang ganong option. Hindi sila nagbibigay ng LMIA, hindi sila nagpro-process kasi mahal ho ang LMIA kabayan. Yung kapirasong papel na yan ay $1,000 ho yan. So kapag mag-hire sila na isa, ako lang, o di ba? Ang taas ng kanilang operation cost, $1,000. O di ba? Unlike kung bultuhan, kung halimbawa maramihan, pwede lang kagaya ng dito sa amin, siguro sa isang LMIA dati, 5 kami. O di 5 sa 1,000, di $200 lang per isa. Per person, sagot ho yan ng employer. Pero ang ginawa ko, sinubukan kong negotiate. Mayroon akong proposal na ginawa sa isang HR department na tumawag. Alam ko, taga BC ata yun. British Columbia, tumawag siya. Honda o BMW. Tumawag. Sabi ko na, inamin ko na talagang, kailangan ko ng LMIA sponsorship. Sabi na, hindi kami nagbibigay eh. So, gumawa ko ng proposal, nag-propose ako sa kanila na ganito, nagpag-negotiate ako. Ako na ho ang bahala. Pag once you hire me, sabi ko sa HR manager, pag once you hire me, ako nang bahala maghanap ng immigration consultant, ako nang bahala, sagot ko na ang bayarin sa pagkuha ng application ng LMIA. Pero sabi ng HR, bawal daw. Ngayon ko lang din nalaman na bawal. So, yun ang isa sa mga option na ginawa ko. Kaya naman, medyo binago ko ang aking approach sa pag-apply online. Sa JobBank, saka sa Indeed, ay mayroon namang option doon kabayan na LMIA. I-click mo lang yung LMIA doon sa JobBank o kaya doon sa Indeed. I-type mo lang LMIA o kaya Visa, sponsorship. Maaari mo doon mag-select na ganun. So, once na gawin mo yon, ay ang lalabas lang doon sa search ng LMIA, ang ilalabas nila ay yung mga employer na nag-i-sponsor, nag-hiring na merong LMIA ready. Okay? Pero ang problema, yung position ko bilang parts or senior parts advisor sa car dealership o automotive dealership ay wala ho doon. Yun ang aking problema. So, since ang aking current position ngayon dito sa Canadian Tires ay nasa receiving stock room or ano bang tawag dyan sa warehouse, ay ang hinahanap ko ay related na sa warehousing. Okay? Which is, meron naman akong nakikita sa JobBank na nagpo-provide ng LMIA. Through email lang akong pag-a-apply ito kabayan. Pero so far, wala pa akong nare-receive na mga tawag. Okay? Yun ang pinaka-challenging. Siguro kapag next year, kung wala pa talagang tatawag, edi yung pinaka-last ko na option ay kakausapin ko yung may-ari ng Canadian Tires na baka pa niya ako, hanapan na ako ng employer related sa aking trabaho dito sa Canadian Tires, doon sa mga city na mas mababa ang unemployment rate kabayan. Kasi nga, tatlo kasi yung kabayan eh. Tatlo kasi yung malaking pagbabago doon sa nakapaloob doon sa mas stricto na policy na ginawa ng IRCC. Una, ang dating 20% na maaring i-hire ng isang employer ay 10% na lang. Okay? Mula sa 20, naging 10 na lang ang kailang dapat i-hire. Pangalawa, yung sinasabi ko, dapat mababa sa 6% ang unemployment rate sa isang syudad o city or metropolitan area. Okay? Kapag tumaas sa 6%, hindi proseso ang LAMIA saka working permit. Dapat mas mababa sa 6%. Ngayon, sa pangatlo, imbis na 2 taon yung working permit, ngayon kasi 2 taon eh. Next time, kapag mag-a-apply ho tayo, ay 1 taon na lang yung working permit. O di ba napaka-iksi ng ating
working period bilang isang temporary foreign workers. Kasi kapag diyan ka pumasok ka bayan, ay may dalawang kategorya sa temporary foreign workers. Merong open at merong closed working permit. Open, ibig sabihin, walang LMIA. Open. Diyan pumapasok yung mga international student. Halos mga open yan sila. Okay? Pati yung mga spousal open work permit. Yung mga asawa ng mga estudyante, mga open work permit sila. Pati yung estudyante mismo, yung international. Sa amin na close, kami ho yung mga temporary foreign workers na mga hinire sa labas, okay, na mga employer, which is close ho yun. Ibig sabihin, magtatrabaho lang kami sa isang kumpanya at nangangailangan ng LMIA. Sa open, hindi na, walang LMIA. Exempted sila. Sa amin, kailangan ng LMIA kabayan. Okay? So yan ha, yung malaking problema dito sa Canada. Lalong-lalo na sa mga temporary foreign workers na pumapasok sa tinatawag natin na sektor na retail. Okay? Kapag ang tinatarget mo naman ay yung sasabihin ko sa iyo na exempted, kapag ito exempted to kapag ang tinatarget mo ay healthcare, exempted yan. Construction, exempted yan kabayan. Seasonal, yung sa farm, exempted yan sila. At saka yung mga food processing sector, exempted ho yan kabayan. At pati yung sa schools, education, okay, kung gusto mo maging teacher, assistant, exempted ho sila. Pero kapag sa retail, kagaya ko, nasa retail industry, ay tagilid ho ang aming sitwasyon ho dito sa Canada. Kaya naman kabayan, ang video nito ay sana maging gabay sa inyo, makatulong sa pag-decision mo kung ano ang pathway na tatahakin mo dito sa Canada. Ang masasabi ko lang ang pagpunta ko dito sa Canada ay siguro sabihin natin bad timing. Kasi patapos na kasi yung tapos na talaga yung COVID-19. Kaya medyo naghihigpit sila ngayon at next year ay election pa. Okay? Kung gusto ngayong pumunta dito sa Canada, well, wala namang problema. Maraming home opportunity sa Canada. Dapat pag-aralan mo lang kung anong pathway ang dadaanan mo o yung tatahakin mo. Kasi yan ang magdadala sa'yo na maging permanent residence dito sa Canada, na magbibigay ng magandang opportunity sa iyo at maaari mong madala ang mga anak mo, pamilya mo, at maging maganda ang buhay mo dito sa Canada. Okay? So yan lang kabayan na aking ma-share sa ating vlog na ito. This is Daz from Daz Info TV. Ako'y magpapaalam po muna mula po dito sa Sudbury, Ontario, Canada. So magkakape na lang ho tayo para maibsan ang ating problema. Although hindi siya mawawala, no?